Pasada lang po tayo saglit. How to secure your blessings. So number one, we should know how to handle the presence of God. Okay, so kailangan yung ating buhay ay lagayan. Malinis na lagayan dahil ang presensya ng Diyos ay malinis. Okay? Number two, we should be the dwelling place of God. Ibig sabihin, yung ating buhay at yung ating bahay ay dapat dwelling place ng Panginoon. Question, pwede ba tumira ang Diyos sa bahay nyo ngayon? Yes. Pwede ba tumira ang Diyos sa buhay mo ngayon? Yes. Okay, kailangan yon. Obed-Edom provided that dwelling place for God. Tingin sa akin, pag si Lord nakahanap ng dwelling place, mag-i-stay siya doon forever. Amen. At pag nag-stay ang presence ng Lord sa bahay mo, sa buhay mo, di ko ma-imagine kung anong kayang gawin ng Diyos. Okay? 20 years kay Abinadab, walang nangyari. 3 months lang kay Obed-Edom. Tremendous things ang nangyayari. Pagkasabi sa katabi mo, grabe. Okay? Grabe yung mangyayari. If we become the dwelling place of God, Stellara, ikaw ang magpo-provide niyan. Si Lord, naghahanap lang. Sino magpo-provide, Brother Jerry? Ikaw. Okay? So, purihin ang Panginoon. Then number 3, we must be a worshiper of God in an increasing measure. Kanina, natuwa ako dahil hindi lang tayo nagstay sa gate, hindi lang tayo nagstay sa door, pumasok tayo sa presence ni Lord. Ano napansin nyo pag nasa presence kayo ng Panginoon? Bang klase, di ba? Amen. Parang ayaw mo nang umalis dito, pero kailangan kayong umuwi. Okay? Kasi matindi naman yun pagka nandito ka kayo. Ang point lang, pag pumupunta kayo rito, alam niyo na ang gagawin niyo. Yes. Di ba, Shirley, yung presence ng Panginoon, napakalakas kanina. Kahit na ulit-ulitin natin yung, ano yun? My Jesus, my Lord. Ang ganda, no? You're the love, the love of my life, wherever you go. Okay? Wanna be by your side. Ang ganda nun. Okay? Last but not the least, how to secure your blessings, ano nangyari? You know how to handle the presence of God? You're a dwelling place of God. You're a worshiper of God in an increasing measure. Anong ginawa? Ginawa silang katiwala. Ng ano? Ginawa silang katiwala ng hari. Ng alin? Ng kayamanan ng hari at ng kayamanan ng templo. Alam niyo naman sa templo, ang dalat ng yaman. Amen. Sinong katiwala? Obed-Edom. How to secure the blessings for the next generation? Clear as crystal, teach them to worship God alone. Wala dapat ibang wino-worship, kundi si Lord lang. Amen. Mga kabataan, huwag niyong hanapin sa tao. Kaya madalas, sinasabi ng mga kabataan, pag kayo na-in-love na, ano nangyari? Talagang yun ang palaging laman ng isip nyo. Ang cellphone nyo, di nyo mabitaw-bitawan. Bakit talagang, kumain ka na, good morning. Dami yan. Okay? Saan ka? Ano na nangyari? Okay? Pag nagkita kayo, parang grabe. Pero alam nyo, dapat maintindihan natin, secondary lang yan. Pagkasabi sa katabi mo, secondary lang. Okay? Huwag niyong gawing primary because the primary thing is the presence of God. Yes. Okay? Pangalawa ho, don't exchange God with blessings. Amen. Pag kayo ho na-bless na, huwag niyo pong kalimutan si Lord. Amen. Please lang. Amen. Kasi pag kinalimutan mo si Lord, parang pinanakaw mo na yung blessing mo sa kalaban. Maliwanag ba yan? Amen. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong ipagpalit si Lord sa itik. Ikaw din, pag nag-rapture, may iiwang ka. Sasabihin ni Lord, walang mag-aalaga ng itik. Delikado. Okay? So we should not exchange God with blessings. Obed-Edom, when the Ark of the Covenant was taken from his house, di niya sinasabing, o sige, kunin niyo na yan. Mga anak, mag-celebrate tayo. Hindi. Iniwan niya yung family niya, iniwan niya yung blessings niya sa bahay, sumunod siya sa presence. Why? The more you pursue the blessings of God, the more blessings will come to you. Amen. Ano sabi ko kanina, yung revelation kanina, tandaan nyo. Tandaan nyo. Yung presence ng Lord ang magnet sa lahat ng blessings na kailangan mo sa buhay mo.
So pag meron ka ng presence ng Panginoon, parang namamagnet lang lahat. Di ba masarap yun? Amen. Kaysa ikaw yung minamagnet. Pag sabi sa katabi mo, ikaw dapat nag-magnet, hindi ikaw yung namagnet. Okay? Then, maintindihan din natin that with Obed-Edom, okay? Pag nag-secure tayo ng presence ng Panginoon natin, we should teach our children. Okay? Ituro natin, ipasa natin sa kanila, we should live by example. Okay? Kailangan nabubuhay tayo, pinakita natin sa kanila, katulad kay Jeduthun. Kilala niyo si Jeduthun? Sino si Jeduthun? Tatay ni Obed-Edom. Parang nagulat yung iba. Sino yung Jeduthun? Yung ba yun? Hindi. Si Jeduthun, worshipper din siya. At ang sabi, siya yung nagpi-play ng sacred songs. Walang ibang pwede mag-play ng sacred songs. Si Jeduthun lang, tsaka si Herman. May Herman ba rito? O pag ano ipapangalan nyo sa anak nyo, Herman. Grabe. Pag sinasabi ng priest, sacred song, pasok si Jeduthun tsaka si Herman. Sila lang yung magpi-play. Wala nang iba. Kaya nung mag-play si Jeduthun, pinasa niya kay Obed-Edom. Si Obed-Edom pinasa, alam niyo, umabot sa 62. Sila lahat, mahuhusay mag-worship. Diyan kayo? Amen. Dapat maintindihan niyo to, ha? And then, ayaw ko nang sabihin nyo kasi magagalit na naman yung mga young people sa akin. Warn them. Okay? Warningan natin. Huwag magsawa sa kawawarning. Kasi pag tumigil na kayo sa pag-warning, isipin nila, okay na. Huwag kang mag-ano ha, huwag kang muna mag-boyfriend, mag-aral ka muna. Huwag kang muna mag-girlfriend, mag-aral ka muna. Ulit-ulit na lang, kaya pag-gising sa umaga. Okay? Huwag kayong tumigil, kasi pag tumigil kayo, sabihin nila, pwede na. Okay? So, in every sin, there's always a consequence. If you worship God, honor God, you will be blessed 1,000 generations. Amen. But if you disobey God, you worship other gods, you will be punished from the 3rd up to the 4th generation. Okay, klaro tayo? Now, punta tayo sa part 3. What happened when you encounter God's presence? Ito naman yung karanasan ni King David. Okay? Listen carefully. Every time we come to church, we should bear in mind that God is the host of the Sabbath. Amen. Klaro? Amen. Ang host ng gathering na ito, hindi ako. Ako, ano tawag sa akin, Lydia? MC lang ako. Nandiyan kayo? Amen. The first part of our program is worship. Okay, let's worship the Lord. MC lang. Sinong host? God. Okay, hawakan yung kami ng katabi mo. Kaya bawal matulog dito, baka matuluyan. Huwag mo lagyan ng ka, baka matuluyan. Hanggang doon lang. Kasi baka matuluyan ka, hindi naman. So, ibig sabihin, no, you better behave well pag nandiyan ka sa church because God is the host of this celebration. Amen. Ano ako? MC. Okay? Kung ano sasabihin ni Lord, yun ang sasabihin ko. Nakawa? Amen. Nakawa? Amen. Ngiti mo na. Si masyadong seryoso yung mga itsura. Therefore, this is the day, this is His day, and His celebration. Amen. Kaya every Sunday, pag pumunta ka sa church, huwag mong isipin, may problema ako, kailangan ko. Ang church ay hindi hospital. Yes. Ang church is the place where God celebration is being enjoyed and celebrated. Amen. Kaya pag pumunta kayo rito, mayroon ba kayo nakita ang umaattend ng celebration na kasimangot? Wala. Ang ganda ng suot niya pagkatapos. Dapat na nandito kayo, Smile. smile palagi. Bakit? Celebration to! Hindi to service. Kaya palitan na natin, August. Huwag ng worship service. Worship celebration. Amen. Kasi pag service, ayaw natin ng service. Pag service, mayroon pang gagawin. Sa atin, ang lahat ng ginagawa natin dito is part of the celebration and we're happy doing it. Amen. Okay? Therefore, this is His day and this is His celebration. Amen. Bakit sabi sa katabi mo, salamat na imbitahan tayo. Salamat. Okay? He commanded us, His people, to make the Sabbath day holy for Him.
What is the reason behind the Sabbath? There are 7 days in a week. Tama? Amen. And God had given us 6 days to work, but He commanded us to rest on the 7th day. Amen. Tama? Yes. Kaya yung ikapitong araw talaga, huwag nyo nang nakawin. Amen. Teka lang, ayusin natin ha. Pastor, parang pinaparinggan mo naman yata yung mga wala rito. Hindi yun ang point ko. Kasi merong iba, di talaga yung pigilan. Halimbawa, katulad ng iba, may work. Tama? May work talaga eh. Kaya nga, I'm praying na yung mga may work at libre sa hapon, mag-worship service na rin tayo sa hapon. Amen. Kasi, kawawa naman yung hindi makapunta. Okay ba yan? Amen. O kayo, sabi nyo, may hapon. Diba? Ilang araw sa isang oras? Ilang oras sa isang araw? Anong hiningi ni Lord? One day. Isang araw, di ba? Yes. Ilang araw yon? Ilang araw dyan sa labas? Isang araw, ilang oras yun? Eh bakit medyo sumimangat yan? May hapon. Kulang pa nga yun eh. Alam mo yung utak natin talaga? Napakakitid eh. Ang alam natin, ang worship services ni Laura, yung umaga na 2 hours lang, inip na inip ka pa. Nandiyan kayo? Amen. Pero hinihingi ni Lord 24 hours. Are you there? Yes. 6 days to you, 1 day for Him. Now, dapat maintindihan nyo. Bakit kailangan ng rest? Yung makina nga, pag masyadong nagamit, nag-overcharge, mini-maintenance yan. Nandiyan kayo? Amen. Yung makina yun, ikaw pa kaya. Kasi ginagawa natin, sinasagad natin katawan natin. So what happened? Ano nangyari? Yan. Okay, so a day of rest, where He commanded us to have fellowship with Him and worship Him. Bakit si Lord nagbigay ng 1 day rest? Para ikaw ay makapag-worship sa Kanya at makapag-fellowship sa Kanya. Amen. God knows what we're going through in the world. That is why He commanded us to come to Him on the day of worship to find rest for our soul. Alam ni Lord yung pressure sa'yo simula Lunes hanggang Sabado? Alam ni Lord. Alam din ni Lord kung yung bulsa mo ay na-pressure din. Alam din ni Lord. Kaya ginagawa niya, magpunta ka rito anak, mag-join ka sa celebration ko. Bakit? Kasi sa celebration ko, nandoon ako, ano mang kailangan mo, kaya ko i-provide. Amen. Right there? Yes. Ewan ko yung iba, hindi ko rin maintindihan. Pag Sunday, may swimming. Pas ako. Yan naman ang ginagawa. Talagang oras na pag-worship, pumapas. Hindi ho ganun. Pagkasabi sa katabi mo, unahin mo si Lord. So our study today, so every time we come to church, it is a personal encounter with God. Amen. In His presence, where our soul and spirit finds rest in Him. Amen. So ngayong umaga, Sister Mary, nandito ka para makipag-enkwentro sa Diyos. Alam ko kanina, ba nagpe-praise and worship natin, na-enkwentro niya na si Lord? Amen. At laging tandaan, pag na-enkwentro niya ang Diyos, wala pa nanalo sa Panginoon. Amen. Ikaw ang palaging natatalo. Tingin sa akin, Michelle. Sa mundo, pag sumurrender ka, Ruth, talo ka. Tama? Sa Lord, pag sumurrender ka, Mercy, panalo ka. Amen. Because the moment you surrender to God, then God will going to take over. When God takes over, that's victory. Yes. Ha? So pagkasabi sa katabi, mahawak mong kamay. Hindi ito worship service. Ito isang worship celebration. Bigyan mo magandang smile. Magandang smile. Kasi akala niya service. Alam niya naman, di ba, for service. Hirap po rin lang service. Dito, celebration. Okay? Now, our study today speaks about King David's encounter with God's presence. After knowing, nung malaman ni David, bless you, Obed-Edom. Alala niyo, natakot siya. Namatay si Uza, natakot siya. Then sabi niya, hari ako, di ako pwede mamatay. Ikaw na lang. So si Obed-Edom, sabi niya, mamamatay? Sino mamamatay? Walang mamamatay. Akin na. Tinanggap niya. After 3 months, alam mo naman, noong pa pala mga kapatid, marami ng chismoso. Saka chismosa, noong pa.
Kaya huwag na kayo mag-alala eh. Yung mga chismosa ngayon, mga bunga na lang yan ng kahapon. Yes. May nag-chismis, manari. Grabe ang blessings kay Obed-Edom. Ha? Di ba nakamamatay yun? Hindi. Grabe! Binlis siya, yung anak niya, yung pamilya niya, tsaka pati possessions niya. Sabi ni David, mautak na naman si David. Kung bibless si Obed-Edom, hindi na nakakamatay yung presence. Kunin natin. Diyan ngayon? So, Obed-Edom opened the eyes of the Israelites that God's presence is not dangerous, but God's presence is a blessing. Amen. Okay, palapakan natin ito. Pero kailangan ba rin, Jerry, mayroong mag-open? Kasi natakot na lahat, Brother Elmir, ayaw na tanggapin eh. Pero nung na-open ni Obed-Edom, hallelujah, nawala yung takot. So anong ginawa ni David? What happened when King David's knew that God had blessed Obed-Edom? Number one, he removed the Ark of the Covenant from Obed-Edom's house and brought it to the city of David. Okay? Ayaw niyang kunin, pero ngayon, nakaka-bless daw. Kinuha niya. Okay? Ako na lang magbasa. Nasa Bible naman tayo. Ang sabi 2 Samuel chapter 6, verse 12, and it was told King David, saying, the Lord had blessed the house of Obed-Edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark from God, from the house of Obed-Edom, into the city of David, with gladness. Wow! Tuwang-tuwa si David. Okay, intindihin niyo ito mabuti. Ha? Intindihin niyo mabuti. Nung nakakatakot yung ark, walang gustong kumuha. Pero mayroong isang nagsakripisyo. Kinuha niya. Dahil siya ay magaling mag-handle at marunong maglagay ng dwelling place at worshiper, na-bless siya. Yung blessing sa kanya ay nag-trigger na mabuksan ang utak ng mga salita, lalo na ng hari, na hindi pala nakamamatay, kundi nakapagpada. Pasensya. Nandiyan kayo? Amen. Alam niyo, minsan may call, yung iba, ayaw maniwala sa Diyos. Mayroon po nag-text sa akin eh. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko, ha? Hanggat hindi ko siya nakikita. Gusto ko sagutin eh. Ang sino mong makakita sa Diyos, mamamatay. Amen. E paano yung mga gumaling, yung mga miracle? Hindi, gawa lang ng tao yan. Kaya re-resbackan ko siya sa Friday. Resback ang gagawin. Okay? So makita natin, when God, kasi bakit tanong si Laro, bakit namatay si Uza? Kasi mali. Dapat hindi bubuhatin nila gamit ang pole. Yung parang, yung pole. Ang ginawa, nilagay nila sa cart. Pag mali-mali gawa mo, hindi sila papayag niyan. Kailangan accurate na ginawa mo. Patay si Uza. Pag mali-mali pag-handle mo, may mamamatay. But this time, mautak si David. Kukunin natin ulit. But this time, Levites. Ayos na si David, ha? Levites, yung pole. Kayo ang magbubuhat, walang ibang magbuhat. Nung binuhat nila, hallelujah. Kanta uli si David. Ito maganda kay David eh. Kumakanta siya uli. At the same time, once again, he wanted the ark to stay in the city of David. But this time, he makes sure that they carry the ark according to what Moses had instructed them. Doing things according to God's way and instruction. Hindi niya pinakarga sa baka, baka matisod na naman yung baka. Okay? Number 2. Tanda niyo buti, pag na-encounter niyo ang presence ng Panginoon, mawawala lahat ng takot. Yes. Dati takot siya, this time, wala nang takot, tuwan-tuwa na siya. Nandiyan kayo? Amen. Anong kinakatakutan mo ngayon? Pambihira. Nakaharap ako sa mga matatapang. Mga walang kinakatakutan. Wala kang kinakatakutan.
Wala! Meron. Okay? Kung anong kinakatakutan mo, in the presence of God, all fears will be cast out. Amen. Okay? Number 2. Ito matindi. Habang dinadala yung ark, when you encounter God's presence, ang ginawa ni David, while on their way to Jerusalem, David worshiped the Lord without wearing his robe as king, but wore only an ephod. Ano naman yun? Ano yung ephod? Inner garment. Okay? Ano nangyari kay David? Nung na-encounter niya yung presence ng Panginoon, nag-iba siya. Tinanggal niya yung kanyang robe. Alam nyo, tingnan nyo lahat ng kings. Basahin nyo lahat ng hari sa Israel, sa Judah. Wala pang gumawa nito maliban kay David. Amen. Habang dala-dala yung ark, sa sobrang tuwa ni David, inalis niya yung kanyang robe at nagsasasayaw. Saan? Sa church? Sa daan. Amen. Kanya kayo? Amen. Sino sa inyo kumakanta sumasayaw sa daan para sa Panginoon? Han? Sa bahay lang. Huwag kayo mo sumayaw pag nagmumotor kayo. Ibang delikado yan. At nakaya ba to? Ano nangyari? Nagulat lahat. Ba't naghubad to si David? At ang suot niya ay inner garment lang. Walang hari si Salara gumawa niyan. Maliban kay David. Masyado si David talaga nagwala. In short, nagwala sa presensya ng Panginoon. Now, may asawa si David. Ang pangalan sa Tagalog kasi Mikol. Pero sa English, Mikal. Mikal na lang kami din natin. Kasi may Mikol tayo. Nagalit yung asawa niya. Pag-akit niya sa plasyo, sabi ng asawa niya, magaling. Ano yun? Magaling. Magaling ang ginawa mo. Nilapastangan mo ang pagiging hari mo. Nagsasayaw ka sa daan. Alam mo, sabi ni David, ba't masama ba magpuri sa Diyos? At ang sabi, since that day, si Mikal hindi na nagkaanak hanggang mamatay siya. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, pag may nagpupuri, huwag mong punahin. Punahan ka ng punahin. Okay? Pag dito sa lugar naman natin, ingat lang tayo mag-huwag masyado namang, kasi mayroon, wala si Lawrence yung si Lawrence dati sa church ko, puno tayo, di ba? Ewan ko ba naman yung bata na yun, pag nagpuri, nakadip. My Jesus, my Lord. Inakita ni Janjan sa ni Joshua. Mga bata pa si Janjan sa si Joshua. Ay, nakaangat si Kuya Lawrence. Sakay ka sa kabila, sa kabila. Sumakay si Joshua dito, sa kabila naman si Janjan sa Lawrence. Hindi na pupuri, napako na sa kasa. Okay, kapag naintindihan natin to, pakisabi ulit, huwag mong punahin pag may nag-worship. Okay? When you encounter the presence of God, you will humble yourself before Him. Yes. Hinubad niya ang pagiging hari. Nagsasayaw siya sa daan. Wala siyang pakialam. Ano ibig sabihin? The King worship the King of Kings. Amen. Sinasabi ni David, hari nga ako. Pero yung sinasamba ko, hari ng mga hari. Amen. Ano? Ang kayo mabuti. Our honor and dignity before people is not enough compared to the honor and dignity of God. Yes. Alam niyo, walang executive rito eh. We must be willing to give up everything before the presence of God in order for Him. Okay? In order for Him to change us. What we should do, offer an honor and dignity to the one who deserves to be praised and honored. Sino yon? God. Pakisabi sa katabi mo, God. God. Kaya wala na dapat porma-porma eh. Masyadong iba, pumaporma pa eh. Let's clap our hands to the Lord! Dance to God! Shout to the Lord!
Nandiyan kayo? Amen. Ang bihira naman yung mga turo na yan. Eh, mayroon talaga. Ito, pangatlo. Ito sa pangatlo. So he danced before God, the Lord with all His might. Okay, pakinggan niyo ito mabuti, ha? Baka magkakatamaan tayo rito. He is not ashamed to praise God and act like an uncontrollable person. Anong ginawa ni David? Grabe, Sister Medi, ang sayaw na ginawa niya na halos hindi na siya makontrol. Gusto niyo ipakita? Wala kasi space eh. Papakita ko sana eh. Yung dito siya nanggaling, iikutin niya ang lahat parang trumpo. Amen. Samantalang kayo, pambihira naman. Dance! Running for the time. Dance! Life for this. Ba't kulang pa ba ito? Si David, parang trumpo, iniikot niya lahat yan, oh! Woo! Tapos may pag... Woo! Gumaganon pa yan. Ganun talaga. Nakita nyo? Pero tayo ngayon, ibang klase tayo. Talagang sumasandal pa eh. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, ang layo. Ang layo? Okay? In short, nagwawala sa pamamagitan ng worship si King David before the presence of God. There is no such thing as... Ito, magkakatamaan na tayo. There is no such thing as solemn worship. In worshiping God, we should know that the God whom we worship is a living God. Yes. Bakit solemn? Saan ginagamit ang solemn? Pag? Lakasan mo! Ikaw na sa likod, ikaw Ben. Lakasan mo! Hindi ba magpatay? Solemn? Amen. Wala akong magawa. Magalit ka sa Bible nun. Amen. Nakawa? Amen. Kaya walang solemn na worship. Amen. Why? Because the one we worship is a living God. Amen. We should know that the God whom we worship is a living God. God's not dead. He is alive. Amen. Malapakan natin si Lord. Hallelujah. Wala eh. Ayaw matupi yung polo. Kaya pag nag-worship, eh talagang... Tsaka nagugulat ako, nakakunot palagi yung noo. Let's worship the Lord. Para mga zombie, tumayo rin. Yeah. Alam niyo sinasabi ko? Amen. Alam niyo ba ito? Amen. Hindi ko makita sa Bible yan. Alam mo sabi sa Bible? Oh, clap your hands, all ye people. Shout to the Lord with a voice of triumph. Amen. Yan mo? Amen. Sige, palapakan natin si Lord. Sige. Solemn? Ben, solemn? Solemn pa siya! Ito pangalawa. Ang sabi rito, shout to the Lord with a voice of triumph. Tingin sa akin. Dati ang giyera kasi, pag nananalo na, ganito eh. Sugod! Wah! Ganun yan ha. Amen. Pag giyera yan. Amen. Pero pag nanalo, mas malakas pa ang sigaw. During sa pagsugod, mas matindi. Amen. Nasusubukan natin. Tingnan ko kung buhay talaga yung sinasamba niyo. Okay? Praise the Lord lang sabihin natin. Okay?
Palakpak, tapos, praise the Lord! Tingnan natin, ha? Kasi, baka member din kayo ng dead congregation. Nakakatakot yan. Okay? Palakpak, tapos, praise the Lord! Kasi baka magalit. Di. Friend namin ni Stella ng mga biwa dito. Ready na? Amen! Alam niyo mga kapatid, hindi na, may lumusot. Relax! Ipunin mo muna. Relax mo. Okay? Dapat maintindihan kasi natin ito eh. Amen! Walang solemn nila. Yes, amen. Hindi, hayaan mo sila kasi solemn talaga sila. Wala nga eh. Kaya pag napunta ka sa solemn, parang ka na rin unti-unting nang mamatay. Alam mo minsan, may pinasokan ako, Brother Jerry, naghanap kasi ako ng church. So pumasok ako sa church na yun. Opo. Solemn pala. Sabi ng pastor, God is good! With God, all things are possible! Ano sagot nyo? Amen! Ay, gumanon ako. Amen! Gumanon lahat sa akin, sabay-sabay yun. Sabi ko, kasalanan ba? Pero, sa kanila pala, kahit sinasabi na, with God, all things are possible, wala magkasalita. Ay? Hindi ka nag-decree. Ganun. Yung aso pala na nasa kotse. Nagtingin ng lahat. Tapos sabi ko, ay sa susunod, sinabi ulit, that is why our God is a faithful God. Ay, alam, sabihin ko, hindi mapipigilan. Amen! Sabi ko, sige, sunod. Pag nag-amen ako, sabi. Eh, sinabi na naman, God will never leave us nor forsake us. Amen! Pagtingin nila, sila naman. Sabi ko, ano nangyari sa mga to? Amen. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Our God is a dead God, but He is alive! Yes! Okay, ready na kayo? Amen! Okay? Ready? Palakpak, tapos pag-hujat ko! Praise the Lord! Ready na? Amen. Hindi mo strito eh. Okay, palakpak, tapos pag-hujat. So good! Praise the Lord, ha? Ready? Amen! Kailangan gawin ito kasi di kayo masanay. Trabaho ng pastor na pagawa. Ready? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Yan po ang solemn. Hindi na nakit ang mga lalamunan nyo. Kasi hindi kayo sanay. Alam, pag nasanay mo kayo, sa langit to kasi Sister Medi, hindi solemn. Yes. Basahin yung Bible. Araw-gabi, nagpupuri sila sa Diyos. Ano akala nyo? Yung puri na gano'n, parang choir. Walang humba ron. Humba! Humba! Wala. Doon, talaga. Amen! Ganon. Grabe na na. Doon, walang kontrol ang pagpupuri doon. Amen. Humba! Humba! Walang humba. Amen! Eh kaso nga, nasanay tayo roon, tsaka ginagawa natin, pag nagkapatay, tontuwa tayo, grabe, ang ganda ng mga boses nila. Wala yan sa langit. Amen! Dead worship is a big no to God. Only those who are alive in the Spirit can worship the living God. Amen! Are we alive in the Spirit? Yes! I said, are we alive in the Spirit? Then worship the Lord your God. That is why our worship must be lively, Amen! not deadly, and not dull. Okay? Worship. Dead worship is only for deep gods.
Dead worship is only for dead gods. But lively and victorious worship belongs to the living God. Amen. Isang malakas sa palakpakan mo. 1, 2, 3. Yan ang para kay Lord. Nandiyan kayo? Amen. Ngayon, huwag kayong intindihin yung bulsa nyo kasi mahirap sumigaw. Praise the Lord! Sigaw lang! Amen. Nandiyan kayo? Amen. Kasi ang problema natin, huwag mong ibase sa laman ng bulsa mo yung pag-praise the Lord mo. Yes. Amen. Dead worship din yun eh. Amen. Okay? So, ano sabi sa Bible? Clap your hands, all you people. Shout to the Lord with a voice of triumph. Ito ang may scripture. Pero yung solemn, walang scripture. Yan kayo? Amen. Okay? So, pag winorship mo si Lord sa heart, wow! Talaga lang ha? Talaga lang. Kasi pag ang heart mo punong-puno ng pagsamba, di mo mapipigilan, lalabas yan. Amen. Yan kayo? Yes. Ay kayo, anong gusto nyo? Pagpasok natin sa Sunday, o ganito na ako mag-lead. Tayo. Yoka. Pikit. Panginoon, tulungan mo kami. Ay ba, kapag mulat ng mata ko, nasa labas na kayo lahat. Andiyan kayo? Amen. Okay, sabi sa katabi mo, buhay na pagsamba. Buhay na Samba. Okay? Kailangan buhay. Kaya nga pagkapin sabi ko, sayaw! Sayaw! Kahit na nga. Kahit na hindi. Okay, pauwi na yan. Okay? Now, ano nangyari mo na? Nawawala ang takot. Napapalitan ng pagpapala. Pangalawa, anong ginawa niya? Habang papunta, di na siya nakapagpigil. Habang papunta, hindi man lang ni David, hinintay makarating muna. Hindi na. Ba't ko pahintayin makarating to? Di, tirahin na natin ngayon to. Okay? Yan kayo? Ha? Amen. Ano na, di na siya dapat hintayin mo muna makarating doon sa tent. Doon na muna. Pagdating doon, sige doon ka magwala sa loob. Ano sa loob? Dapat napunta pa lang kayo rito. Ibang klase na. Kumukumpas na yung paa niyo. Amen. Nangyari sa'yo? Mapigilan. Eh wala eh. Di kayo nahalata. Pag pupunta kayo sa church, talagang formal na formal. Talagang, saan ka? Di mo malaman eh. Nandiyan ba kayo? Amen. Alam niyo, hindi nyo nahintayin makarating dito eh. If you encounter the presence of God, hindi mo nahintayin makarating ka rito sa church. Papunta ka pa lang. David ka na eh. Amen. Amen. Talagang ready na eh. Andiyan kayo? Amen. Alam niyo, tinuturuan po tayo ng Lord ngayon kung paano talaga sumbahin ng Diyos na buhay. Amen. So, na pangatlo, huwag kayo mag-offer ng dead worship. Kaya pag tinanong kayo, ano ba yung church nyo? Solemn? Hindi! Buhay! Amen. Andiyan kayo? Amen. Ay, solemn ako eh. O, dito ka sa solemn! Di pwede yan solemn dito. Amen. Ang sabi ko, di pwede yan solemn. Amen. Tingnan mo sa mata yung katabi mo, hindi pwede solemn. Kasi ako rin naman ay nag-service sa patay. Ganito talaga ang kanta sa patay. Di ba? Ganito talaga yung malagi. Ano yung simula ng erase mo? Ano na? When I am home and all my land. Eh talagang pati na nakikinig kahit na ano, ganun din eh. Oh, hero. Nakakala niyo ba? Eh wala eh. Alam ka naman mag-present worship ka doon sa patay. Amen. 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 Kasi walang patay dito eh. Yes. Sabi ko walang patay. Amen. Meron dito buhay.
buhay? Yes! Sana, mga natin ito. Number 4. If you encounter the presence of God, anong ginawa? He offered burnt offerings and fellowship offerings before God. 1 Chronicles 16:2, after David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the Lord. Yan sa akin, if we encounter God's presence, we cannot help ourselves but to give and offer our best to God. Ano nyo? Tingin sa akin. Ano kayo? Amen! Tingin dito, tingin. Lahat ng kuripot nagiging mapagbigay sa presensya ng Diyos. Amen! Alam niyo, pag may kakilala kayong kuripot, dalhin niyo sa church. Pagkitanong niyo ang katabi mo. Hindi ka naman siguro. Hindi ka naman siguro. Ano nangyayari? When you encounter God's presence, you will begin to offer. Amen! Anong ini-offer na David? Burnt offerings. At saka fellowship offering. Why? Bakit meron fellowship offering? Bakit? Ano yung nangyari? Kasi di ba, nagkamali siya kay Lord dati. Namatay si Uza. This time, yung offering na yun, peace offering ni David kay Lord. Nandiyan kayo? You cannot help yourself. Pag nandiyan ka na sa presensya ng Panginoon, sinasabi mo, Lord, ino-offer ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Iyo lang ako, Diyos. Bakit? Kasi pag naranasan mo ang presensya ng Panginoon, wala nang hihigit pa dyan kahit buhay mo kulang. Yes! He blessed the people. Ito maganda eh. Pag na-encounter mo ang presensya ng Panginoon, you will learn how to bless people. Amen! If you encounter God's presence, you will bless people. It eliminates self-centeredness. Sa presence ng Lord, hindi na sentro ang sarili mo. Ang sentro si Lord. Amen! Nandiyan kayo? Amen! We begin to see the needs of others and become a channel of blessings for them. Nag-offer siya kay Lord, tapos ang sabi niya, dahil bilang hari, binless niya mga tao sa pangalan ng Panginoon. Alam niya, pinakamasarap po. Kung mayroon kayong hinahawakan yan, hirap na hirap kayong i-surrender, isa lang ibig sabihin niya, hindi pa kayo nakapasok sa presence ni Lord. Paulitin ko ulit, may tinakausap si Lord dito. Mayroon ka sa buhay mo na hirap pang i-surrender. Hinahawakan mo talaga, pinaglalaban mo yon. Kailan mo yung mabibitawan? Only in the presence of God. Mayroon pa akong ganyan dati, nung binata pa ako. Kaya ko lahat ng area sa buhay ko, maliban sa area na yun. Pag dumarating na yung Sister Laura, bagsak na naman ako. Nakaranas ba kayo ganun? Yung bang, malakas ka mag-lead, malakas ka mag-Bible study, malakas ka magpuri, walang problema. Pero pagdating sa kahinaan mo, bagsak. Dumating ako sa punto, sinabi ko, Lord, pag hindi mo ako alisin dito, ayoko na pong maglingkod, nahihiya na ako. Alam mo, ang Diyos minsan ganito, tingin sa akin. Pag hindi mo na kaya, ang Diyos na mismo ang hahawak sa'yo, ililipat ka doon sa dapat mong kalagyan. Ang ginawa ko lang, nag-stay ako sa presence, Lord, in your presence, dito lang po ako. Kasi pag nasa presence ako ng Panginoon, malakas ako eh. Amen! Alam niyo ba pag nasa presence ka ni Lord, malakas ka? Amen! At lahat ng kahinaan mo, na-overcome mo. Ang problema, paglabas mo doon. Kaya nga, dapat huwag kang lumabas doon. Only in the presence of God, long for His presence. Alam niyo, pag nasa presensya ka ng Panginoon, malayang-malaya ka. Amen. Walang pwedeng pumigil sa iyo. Bakit? Only in God's presence there is freedom. Yes! Aside from the presence of God, no freedom at all. Tanong, nasa presensya ka ba ng Lord ngayon? Pag mayroon kang kailangan, hindi mo ma-offer-offer, bakit? Baka wala ka sa presence. Try mo pumasok sa presence mamaya. Makikita mo, it's so easy to let go. Amen. Naintindihan ba ang mga pasok rito? Amen! It's so easy to let go in the presence of God. Pero pag wala ka sa presence ng Panginoon, napakalakas ng laman. Ang laman ayaw bumitaw. Nandiyan kayo? Number 5. Ito maganda kay David. Kita mo, pag na-encounter ang God's presence, Ma'am Tess, nag-iiba eh. He gave loaves of bread, cake to all, bread and cakes to all the Israelites. Aba, mayroon David na to.
Alam mo ginawa niya? 1 Chronicles 16:3, then he gave a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins to each Israelite, man and woman. Ibang klase si David. Ano mo, pagkatapos na magsasayaw sa daan, hindi pa ako tapos. Ha? I-bless ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Sabi naman siya, ay, salamat King David. Woo, we receive the blessing. Uwi na po kami. Hindi pa ako tapos. Kita mo yung mga nasa presensya ng Panginoon? Bigyan yan! Hindi jacket, ha? Bigyan ng cake! Bigyan ng tinapay! Tatlong nasi, oh. Bread. Ang sabi, loaf of bread. Tasty, bigyan tasty. Loaf of bread. Ano pa? Cake of dates. Hindi ko alam kung ano kasing cake yun, may date eh. Ano ba? Cake of raisins. May pasas. Nandiyan kayo? Amen. Hindi pa ako tapos! Bigyan yan! Hindi jacket, bigyan mo ng cake! Tinapay! Lahat ang sabi, bawat isa binigyan. Oh, hallelujah. Alam mo ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito? It's easy for you to give everything away. Tingnan sa akin. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, kapatid, alam mo mangyayari? You will learn how to give your life away. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Alam niyo, mga hindi mo mabitaw-bitawan, madaling bitawan. Amen. Saan? Sa presence ni Lord. Bakit maraming tao, ang pananampalataya, dispaningado? Bakit? Kasi taglay mo lang ang pananampalataya mo sa labas ng presensya ng Diyos. Kaya pag yung pananampalataya, wala ka sa presence ng Panginoon, yung pananampalataya parang hindi masyadong malakas. Pero pag nasa presence ka ng Panginoon, doon nabubuksan ang lahat sa iyo at sasabihin mo, Lord, wala pala talagang dahilan para hindi maniwala. Amen. Amen. Alam mo, sabi ni David, ito lang eh. Sa inyo na yung mga cake, sa iyo na yan Arnel, sa iyo na yan Nicole, lahat. Sa inyo, kunin nyo na lahat. Huwag lang yung presence ni Lord. Amen. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Nandiyan kayo. Amen. Sa iyo na yan, Lydia. Ito yung cake, ito yung bread. Sa inyo na lahat yan. Walang pakialam. Inyo na lahat yan. Basta sa akin, yung presence nandito sa akin. Amen. Amen. Nandiyan kayo? Alam nyo? Kaya nyo maibigay lahat eh. Di ako naniniwala, di mo kayang isurrender. Naniniwala kung kaya mo. Saan, Pastor? Sa presensya. Diyos. Amen. Kaya bakit merong iba, hindi magbago-bago yung buhay. Alam niyo bakit? Ayaw kasi pumasok sa presence. Just enter into His presence. Pagpasok mo sa presensya niya. By the way, Pastor, paano ba maka-enter sa presence? Nanonood kasi kami kahapon ng Superbook. Nung pinako si Lord, nahati yung kortina na makapal. Alala niyo yun? Kasi, ito yung holy place. Mayroong malaking kortina dyan para makapasok ka sa Holy of Holies. Sa Holy of Holies, nandoon ang presence ng Lord. Ang pwede lang pumasok doon yung pari. Ikaw, di ka pwede pumasok. Pero nung namatay si Lord, nahati yung kortina. Ano ibig sabihin? Pwede ka nang pumasok sa Holy of Holies. Pwede ka nang pumasok sa presence ng Lord. Paano? Through Jesus Christ. Amen. Do you have a relationship with Jesus Christ? Yes. Then you can now enter into the Holy of Holies. You can now enter into the presence of God. Amen. Pagpasok mo sa presence, hallelujah, you can give everything away. Ikaw na pangit na ugali, ayoko na sa'yo. Ikaw na masamang kaisipan, last fall to, ayoko na sa'yo. In the presence of God, you can do it. Amen. Alam mo si David, wala ang pakialam sa inyo na. Malari, marami ito tinapay. Ang daming salita kayo noon. Amen. Milyon na yon. Malari, mababawasan nyo nga. Ibigay mo lahat. Pila? Sa isa. Okay, loaf of bread, cake of dates, cake of raisins. Okay ka na? O, ikaw naman. Next. Lahat yun. Kaya lahat umuwi na kangiti. Amen. Dami. Wala namang bagyo, pero meron tayong mga goods. Ayan kayo? Amen. Masaya lahat eh. Tapos si David, napansin mo, hindi siya okay lang sa kanya eh. Alam mo, importante kay David ng mga time na yun? God's. Nandito kayo ngayong umaga. Ano ba mga pinupunta nyo talaga rito?
Yung iba kasi, pupunta kasi takot mabisita. Kaya pala hindi ako mabisita. Amen. Ang point lang dito, ba't ka nandito? Because you want to have a personal encounter with God. Amen. Where? In His. Presence. I challenge you. Nangyari sa akin. Binigay ko yung kahinaan kay Lord sa presensya niya. And the Lord took that weakness out of me, and then He began to change it with strength. Oh, hallelujah. Alam mo nangyari? Lumakas, pagdating uli ng pagsubok, pagdating ng kahinaan na yun, ang sarap sipain, kayang-kayang sipain. Kanyang kayo? Amen. But then, if you encounter God's presence, it will increase your sensitivity to become responsible. Okay? In taking care of what God had entrusted you. Are you safe? Amen. I said, are you safe? Amen. Being saved is not enough. You need to work your salvation with trembling and fear. Anong point? Siguraduhin mo, palagi ka nakakapasok sa presensya ng Panginoon. Alam mo yung mga taong sanay sa presensya ng Diyos? Ano ang mangyayari? Napakabilis makarecover. Andiyan kayo? Amen. Ang bilis mo makarecover. Letter F. He assigned Levites to minister before the presence of God to ensure that God is praised and worshipped. 1 Chronicles 16:4, He appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord to extol, thank, and praise the Lord, the God of Israel. Kasi ganito po yan, tingin sa akin. Si David may palasyo siya. Kaso hindi niya may pasok-pasok sa palasyo yung Ark of the Covenant. Kasi dapat ilagay yon sa temple. Eh wala pang temple noon. Nagtayo siya ng tent. Pero hindi yung tent na mumurahin, ha? Matinding tent din yun. Kanya kayo? Ang ginawa ni David, grabe si David, na-addict sa presence ni Lord. Pagkasabi sa katabi mo, addict sa presence ni Lord. Addict sa presence ni Lord. Hindi niya si Sir Benny pinabayaan. Akit siya sa palasyo. Teka. Ano pa rin yung paa eh? Talagang hindi mapigil-pigil eh. Teka. Nakapamigay na. Namigay na lahat. Okay, teka. Tawagin niyo mga Levites. Ito, halimbawa, kayo mga Levites. Gusto ko puntahan niyo ngayon yung Ark of the Covenant. Kantahan niyo. Magdamag. Amen. Ayoko na walang nagbabantay sa Ark of the Covenant. Hindi lang yung nagbabantay na gano'n. Kumakanta yun. Magdamag. Round the clock. Sino may utos? David. Amen. Ngayon, may utusan kayo? Wala, di ba? Utusan mo yung sarili mo. Andiyan kayo. Amen. Hoy, magdamag. Subukan nyo kasi, di sinusumbukan eh. Nagsisiyar kayo, naliligo kayo. Kanta. Yung asawa ko nagreklamo na eh. Kaya nagtututbas kasi ako, kumakanta ako. Ma-imagine yan. Hearing your words. Sabi ni Cora, ang tindi mo. Bakit? Nagtututbas ka na, kumakanta ka ba? Alam mo kasi ganito eh. Yung paggising mo, kumakanta ka na. Paglabas mo, kumakanta ka. Alam mo, kahit natutupos ka, mapapakanta ka eh. Amen. Amen. It's just a matter of getting used to it. Amen. Andiyan kayo? Amen. Nagmamaneho ka, kumakanta ka. Naglalakad ka, kumakanta ka. Tingin sa akin. The more you sing praises to God, the more you worship God, the more you eliminate stress. Amen. Pag kayo may problem, ang sagot dyan, worship. Ay, dahil? Amen. Ala, may sakit ka. Ikaw may sakit ka. Iniisip mo yung sakit mo. Tingin sa akin. Matindi na ito sakit ko. Mukhang paperman na yan. Na nag-iisang bulante. Kinuha na yung sign pen.
Paano kaya yung aking maiiwan? Palaging ganon. As if naman, pag iniisip mo yung pipirma na yung kauli-uli ang bulate, gagaling ka. Pag pumirma yun, papantay na. Alam mo, pag may sakit, simple lang ang gawin mo. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Okay, nasa kayo? You are the God that tinunmuin mo pa, that healeth me. You are the Lord my healer. Andiyan kayo? Eh wala, iba ginagawa niya eh. Ala, isip na. Isip. Kataw mo. Lahat na ng post. Dapat sa'yo picturean eh. Picture. Lagay mo sa Facebook. Ito ang ginagawa ko. Are there? Siyempre lang! Ako ganun lang eh. Sagat ang likod ko. Tala na sa'yo ko pati itong likod na ito. Tapos masakit din dito sa harap. Siyempre lang eh. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Ang kulot pa eh. Nandyan kayo! So ang nangyari, instead of pressuring yourself, kasi ganito eh, pag ikaw may sakit, nag-isip ka pa, in-stress mo pa ang sarili mo, lalong hihina immune system mo, mas malakas ang tirada ng mikrobyo sa'yo. But if you are sick, Ma'am Tess, and you worship the Lord, you are inviting the power of God to minister to you. And once that power minister to you, healing will happen. Asap! Amen. Hallelujah! Kasi ang nangyayari, ang utak mo, positibo. Heal me, O Lord, and I will. You are the God that healeth me. Nandiyan kayo? Amen. Pagharap mo sa amin, pumayat na itsura mo. God will make a way. Diba? Ang dami paraan. When there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Nandiyan kayo? Alam niyo, isa sa mother, battle kasi ito eh. Amen. And you can only win the battle in the presence of God. Amen. Kaya importante nun, papasok ako sa presensya mo in the name of Jesus. Di ba si Jesus namatay? Papasok ka sa presence. Doon ka ngayon kumanta. Okay? Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched hand. Nothing's too difficult for thee. Amen. Okay, hawakan niyang kamay ng katabi mo. Pag mayroon kang problema, may sakit ka, mag-worship ka. Pero hindi ko yan comfortable. I'm preaching to you. Mayroon ako naramdaman ng sandaling ito. Hindi halata, di ba? Bakit? Hindi halata. Bakit? Kasi you can overcome sickness by the power of God. Amen. Okay? Naintindihan niyo dapat ito. If we encounter God's presence, it will increase your sensitivity to become responsible in taking care of His presence. Sabi sa Bible, so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Amen. Is thinking your problems giving glory to God? No. Huh? Being stressed, does it give God the glory? No. In the midst of hopelessness, you praise the Lord.
Amen. Nagbibigay ng glory kay Lord? Amen. Yan ang gawin mo. Okay naman. Amen. Si Rhea kagabi tumawag sa akin. Nag-practice kami. My Jesus, my Lord. Nag-ring yung phone. Sumagot, pagsagot ko. Oh, hello. Pastor. Siyempre nananakot ba ito? Pastor. Bakit? Hindi ako makahinga. Eh sabi ka na eh, pupunta ka ba namin? Ipag-pray mo ako. Dahil worship team, tigil muna. Pray tayo. In the name of Jesus, we declare lahat ng lagusan ng paghinga niya at lahat ng mga sakit. Tisaway ko sa pangalan ni Jesus. Ang balita, lumuwag-luwag na. Sa ikaw tayo, papuntahin natin. Ito maganda pag may church ka eh. Ang sabi ko, maganda pag may church ka eh. Oh, Ember! Brother Ember! Sister Mercy! Janice! Benny! Rescue! Sir, yes sir! Agad. Pagdating doon, si Rhea, hirap pa rin huminga. Sabi ko, ganito gawin natin. Kasi nasa utak ko ang gabi, alam mo, pag pastor ka, siyempre nag-isip ko. Sabi ko na, Albert, dali mo na sa ano yan, ha? Pero hindi, teka lang. Teka lang! Bubutasin bulsa natin yan. Teka lang, gamitin natin ang power! Oh, Mercy, palibutan nyo. Si Mercy, madalas managinip na nagpapagaling siya. O sige, ngayon mo gamitin yung panaginip mo. Nanakakan si Rhea. We pray. Pray kami rito, worship team. Kami Mami Cora, pray din doon. Nagkaisa! Oh, hallelujah. Amen. Pagkatapos ng prayer, ano nangyari? Guminhawa si Rhea. Pas, okay na. Oh, okay na ako. Pas, okay na. Sister Mercy, oh. Ako si Brother Elmer, ano tingin mo? Okay na, okay na, okay na. Alam mo kahapon, pagod na kami lahat, natutuling na kami. Pero nang marinig namin, okay na. Sige, tuloy natin. Alam mo, nakakalakas ng loob eh. Amen. Pag naranasan yung kapangyarihan. Amen. Ngayon mo mag-ready kayo, may gagawin tayo. Okay? Last but not the least, ito si David. Huwag nyo ano ha! Bigyan nyo na! Kantahan nyo palagi ha! Kantahan nyo palagi! Grabe si David, hindi talaga siya mapakali. Ito matindi, Montes. Patulog na siya. Patulog na ha! 1 Chronicles 17:1, alam mo sabi? After David was settled in his palace. Andun na siya sa palace. Okay? He said to Nathan, the prophet, here I am, living in a house of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent. Hala? Alam mo, nandun na siya sa templo, pahiga na siya, naisip niya na naman si Lord, teka, nasa palasyo ako, tapos ang ark of the covenant nasa tent. Nathan, paano yun? Wow! Nandiyan kayo? Hindi katulad natin. Paghiga, anong presence? Bago kayo humiga, naiisip niya ba si Lord? Amen. Tapos sinasabi niyo, hala, ang sarap ng tulog ko ngayon, papahiga na lang ako. Si Lord kaya, ano kayang ginagawa niya ngayon? Grabe si David, mga kapatid, Ma'am Tess. Alam niyo naman siguro paghari nasa palasyo. Ha? May tagapaypay pa yan. Bago matulog, kailangan ng hari comfortable na comfortable. Pero that time, na-encounter ni David the presence of the Lord, hindi siya ang dami. Siguro pinapaypayan na yan, nilalagyan ng mga pabango kasi palagi yung pabango yung hari. Para, alam mo talaga yung parang na, wala. Hindi, tika. Tawagin mo si Nathan. Nathan, paano to? Nandito ako sa palasyo. Si Lord nasa tent. Pwede ko ba si Lord gawan ng bahay? Happy si David. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Alam niyo ho, ganito yan eh. He is in the palace while the ark of the covenant is in a tent. He always think of God's presence. Alam niyo sana, bago tayo matulog mamaya,
bago tayo lahat ng ginagawa natin, iniisip natin palagi, Lord, kumusta kaya yung presence mo sa akin? Panginoon, okay ka ba dyan? Naisip niyo ba yun? Tingin sa akin. Our body is the temple of the Holy. Our body is the temple of the Tinatanong niyo ba si Holy Spirit? Holy Spirit, okay ka ba dyan? Hindi, no? Sagot. Hindi. Sagot. Hindi. Tapos kung makahingi, tama ba ito, Shirley? Itanong mo. Holy Spirit, okay ka ba dyan? Dapat tumitigil ka. Hindi yung pag kumain ka dapat. Subo na subo. Patis pa nga. Kamanche. Hindi. Bago ka sumubo ka muna. Holy Spirit, okay ka ba? Holy Spirit, baka may nagawa akong kanina kasi parang nainis ako kanina. Patawad Holy Spirit, may dumaan kasi kanina Parang ang sama ng tingin ko, patawad Nagawa niyo yun? Pagkasabi sa katabi mo ngayon, alam mo na. Wala tayong pakialam sa kanya. Si David, diba? Sarap ko rito. Nathan, baba na Nathan. Ang sarap ko rito sa palasyo, sa mata ng silog na sa tent. Hindi siya palagay Anong revelation dito? He is uncomfortable that he is living in a palace and the Ark of the Covenant is not in the proper place. We must think of God's pleasure rather than thinking our own pleasure. Ano madalas ginagawa natin? Yung pleasure natin, ang iniisip natin, at ang pleasure ng Diyos, hindi natin naiisip. Tayo mga tao, napaka-selfish. Gusto natin, masunod ang gusto natin, at ang Diyos susunod sa gusto natin. Tama? Prayer ko to, Lord, sagutin mo. I-bless mo to. Pag hindi bilis, nagtampo pa. Tanong, kaninong pleasure, iniisip mo ba yung pleasure ni Lord? Tingin sa akin, alam mo sila ng pleasure ni Lord? Makita ka niya nasa mabuting kalalagayan, kaisa niya, at ikaw at siya ay iisa. Yun ang pleasure ni Lord, na makita tayong maka-Diyos, makita tayong in the midst of problem, in the midst of trouble, we still worship God. Tanong, kaninong pleasure ang iniisip mo? Pleasure mo? Kasi pag pleasure mo, ganito, ginagamit mo lang si Lord. Pwede ba ngayong umaga? Itigil mo na yan, malaking kasalanan na yan. Huwag mong gamitin si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ako ang gamitin mo. Amen. Alam mo si David, we should treasure the presence of God in our lives. Dapat hindi, alam mo dati, ayaw ko maging hipokrito. Dati ganun ako Lord, kailangan kung gusto ka, gawin mo Lord Tapos ang ginawa ko panluloko ko sarili ko, naglingkod ako ng matindi. Nagsiserve talaga ako ng matindi. Bakit? May hiningi ako sa kanya turo din sa atin yan ng mga nauna. Di ba? Gusto mong i-bless ka? Mag-serve ka na mag-serve. Serve naman ako ng serve, pero ang puso, mali ang motibo. Amen. Ngayon, sente lang Wala akong motibo. Inalis ko lahat ng gusto ko. Ngayon, ang gusto ko, ganito naman test. Lord, not my will, but let your will be done. And the very safest and the safest way, the safest place in this earth is to be in the center of God's will. Paano ka mapunta sa center of God's will? You live in His presence. Pwede ba ngayong umaga? Pwede ba tumingin lahat sa akin? Can we give God pleasure today? Amen. Tapos na, nakasawa na, tayo na lang palagi. Ano ba kayo? Amen. Maaaring di tayo nakatira sa palasyo. Pero di ba? Kahit pa paano? May pleasure tayo. Amen. Yes. Ayaw natin mahirapan. Alam niyo, minsan pag gusto mong bigyan ng pleasure si Lord, mahihirapan ka minsan. Okay lang mahirapan, basta for the pleasure of God. Andiyan kayo? Amen.
Let us desire God's presence. A desire that leads us to a place where we can say, we cannot live without the presence of God. Dumating na ba kayo sa punto na ganito? Lord, hindi ko kaya mabuhay pag wala ka. Andiyan na ba kayo? Yes. Or kayo yung mga tipong, Lord, mabubuhay ako, basta alalay ka lang. Lord, alalayan mo lang ako, mabubuhay ako. Tingin sa akin, dapat ganito ka na magsalita, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Amen. Just like Moses, he said to God, if your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Panginoon, kung hindi mo rin lang naman kami sasamahan, hindi kami aalis sa lugar na ito. Ang kwento kasi ganito eh. Ito ang mga Israelita, matitigas ang ulo, nilabas na rin sa Egypt. Paglabas sa Egypt, pinapunta ni Lord si Moses sa Mount Sinai, 40 days. Alam mo, sabi ng mga Israelita, di na babalik yung Moses na yun, 40 days na eh. Baka patay na yun doon. Sabay-sabi kay Aaron, igawa mo kami ng Diyos. Kasi 400 years sila nasa Egypt, nasanay sila sa Diyos-Diyosan. Wala na si Moses. Sabi kay Aaron, igawa mo kami ng Diyos. Natakot si Aaron. Sabi niya, Teka! Hindi! Ang Diyos natin yung sinasamba ni Moses, pinuntahan niya ngayon. Hindi na yung babalik. Igawa mo kami ng Diyos. Wala magawa si Aaron, papatayin siya. Ang ginawa, inipon lahat ng mga gold. Tinunaw ni Aaron, ginawang baka. Yung gintong baka. Anyan kayo? At alam mo, sabi ng mga Israelita, itinaas yung baka, ito ang Diyos na nagligtas sa atin sa Ehipto, mga mangmang. Kaya minsan makinig kayo sa mabuti. Pag hindi kayo sanay sa presensya ng Panginoon, akala mo yung hawak mo ngayon, Diyos yan. Baka yung trabaho mo, akala mo Diyos yan. Baka yung sasakyan mo, Diyos yan. Baka yung mga bagay na umaagaw sa attention mo sa Panginoon, di mo na malayan, baka Diyos na yun. Nandiyan kayo. Amen. Nandiyan pa kayo. Amen. Kaya dapat maintindihan natin. Nagalit ang Diyos! Si Moses na lang ang natitirang matino. Saka si Joshua. Caleb. Nagalit ang Diyos. Ano sabi ng Lord? Sige na. Kasi sa umaga, sinasamahan sila ng Lord bila, ulap. Sa gabi naman, haliging apoy. Ang bait ng Diyos si Laura. Kasi sa wilderness, pag umaga, Brother Ramnel, napakainit. Ulap ang nagko-cover sa kanila. Hindi ang lamig. Paggabi naman sa wilderness, napakalamig. Haliging apoy naman si Lord. Bilang guide, kasi napakadilim, at bilang pampainit ng kanilang katawan. Mabait ang Diyos? Amen. Mabait ang Diyos? Amen. Mabait. Pero ang sabi ng Lord ngayon, di ko naman na kayo samahan. Pero mabait pa rin eh. Angel ko na lang muna sumama. Sabi ni Moses, bakit Lord? Baka mapatay ko lang kayo eh. Nandyan sa Bible yun. God is love. God is love. Amen. Yung kabilang side. Pero pag nagalit, nilulunod niya ang tao. Angel na lang muna sasama, baka mapatay ko kayo. Pero Moses mamutak. If your presence will not go with us, Lord, we will not leave this place. Hindi kayo? Ngayong araw na ito, walang ibang importante kundi presensya. Yes. Amen. Huwag kang umalis at huwag kang kumilos na hindi mo kasama ang presence ng Diyos. Amen. Kasi tayo, iba tayo eh. Iba talaga tayo. Nauuna, umaalis, kahit walang presensya ng Panginoon, mamamatay ka dyan. At pag nagkakal-wentang-wentang ng buhay mo, tsaka katatawag kay Lord. Ano bang gusto niyo talaga sa buhay niyo? Yung magkaka-durog-durog ka muna, tsaka ka tumawag? Or bago ka madurog, tumawag ka na at hindi ka na madudurog kailanman? Amen. Andiyan kayo? Amen. In conclusion, ang sabi ni David, pero may prayer siya, Psalms 27:4. One thing I ask from the Lord, and only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord
all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Alam mo, sa tindi niya, prayer niya, talagang sabi niya, isa lang ang gusto ko, manatili sa templo ng Diyos para tingnan ang kanyang kagandahan. Wow! So much in love with the presence of God. Today is our encounter with God's presence. Are you ready to meet Him? Amen. I said, are you ready to meet Him? Yes. An encounter with God will change our lives forever. An encounter with God will urge us to surrender all to Him. An encounter with God will mold you to become His vessel to fulfill His purpose. An encounter with God will lead you to become a man after God's own heart. Sino yung man after God's own heart? Pakilakasin ho. David. Pero nakapagtataka, no? Naunahan si David ni Obed-Edom. Buti na lang may Obed-Edom. Pagkasabi sa katabi mo, buti na lang may Obed-Edom. Di na ni David alam kung paano yung uwi yung mark eh. Buti na lang may Obed-Edom na na-bless at sabi ni David, pwede pala. Okay? An encounter with God's presence brings healing. An encounter with God's presence will lead you to humbleness. Ngayong umaga, gusto ko pong maintindihan natin ito sa maliwanag na paraan. We cannot live without the presence of God. Amen. Now, kung nag-i-exist ka ngayong umaga without God's presence, habag lang yan ng Diyos sa iyo. Kung buhay ka ngayon, nawala ka sa presensya ng Panginoon, awa lang yan ng Diyos sa iyo. Kapatid, ayoko mag-settle, Ma'am Tess, sa mercy. Gusto ko mag-settle sa presence. Dahil sa presence ng Lord, naroon ang lahat ng kailangan. Yes. Amen. Malakas ang palakpak sa Lord. Hallelujah. Sino sa atin ngayon, mayroong kang gustong isurrender sa Panginoon? Yung nagda-doubt ka pa minsan. Sino sa atin nagdududa pa minsan? Pag dumating na yung mabigat. Kasi madali magsabi si Laura, di ba? Pagka wala kang problema, walang pagsubok. Are you willing to trust the Lord? Ang bilis, di ba? Amen! Pero pag nandoon ka na sa gitna ng pagsubok, doon na masusubukan rin yung trust. Are you still willing to trust the Lord in the midst of the storm? Now, kailan mo ma-overcome yan? If you are in the presence of God. Nahati ang curtain na nagdi-divide sa holy place at sa holy of holies through Jesus Christ. Pumasok tayo sa holy of holies kasama si Lord. Kasi pag wala si Lord, hindi tayo makakapasok. Tumayo tayong lahat ngayong umaga.